Habang tumataas po ang presyo ng bilihin, hindi lang po ika ngayong mga parokyano ang nahihirapan, pati mga negosyante na hindi mo lang napapansin na unting-unti na lumiliit ang iyong kita. Ang tanong, paano tayo magsasurvive sa panahon ng krisis? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa panahon ng inflation, hindi lang consumer apektado, pati mga nagnenegosyo at kadalasan sila po ang pinaka-vulnerable. Bakit? Kasi minsan, yun nga, tumataas ang presyo ng bilihin. Hindi naman siya agad pwede magtaas ng presyo ng binibenta. Mawawala ang parokyano, hihina rin ang benta. Ito po, ano po yung mga negosyo na madaling ikangatamaan sa panahon ng crisis? Number 1, karinderya at food stalls. Silang unang tatamaan kasi bigas, tumaas, gulay, tumaas, raw materials, tumaas, karne, tumaas, pero ang customer, budgeted pa rin. Resulta, lumiliit po ay yung tinatawag na kita, or if not naman, ito yung tinatawag nating shrinkflation. Ang ibig sabihin ng shrinkflation, parehong presyo, pero lumiit ang serving. Oo. Dati yung hita po ay siguro mga nasa 4 inches. Ngayong hita ng manok, baka 2.5 inches na lang. Pangalawa, ang tatamaan mga sari-sari stores, tumataas ang presyo na paninda. Pero hindi naman pwedeng sobrang taas ang markup kasi lilipat ang customer, manipis po ang tubo. Pangatlo, yung tinatawag nating delivery-based and small businesses. Lalo na yung mga online sellers, food delivery services at logistics. Tumaas ang gasolina, tumaas ang shipping, tumaas ang delivery. Pero sino ang sumasalo ng dagdag gastos? Minsan ang may-ari. Panglima, ito na, laundry shops. Yan, mga water filling station, tubig, kuryente, detergent, lahat tumataas. Pero hindi pwedeng agad magtaas ng presyo. Kaya yung margin po ay kinakain na. Lalo na yung mga small retailers, yung mga nagbebenta ng essentials. Pag mataas ang iyong cost, ninipis po ang ating kita. Mas mabagal po, syempre, ang pag-ikot ng pera. Lalo na kung tinaasan mo yung presyo. Kaya sa panahon po ng inflation, no? Kaya tatandaan po natin, hindi lang sapat ang sipag sa pagnenegosyo. Kailangan marunong ka rin mag-adjust, mag-control ng cost, maghanap ng bagong supplier, mag-improve ng strategy, or dili kaya kailangan mo na talaga magtaas ng presyo. Sana natulungan kayo ng episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.